Hello, so ito yung reading para sa mga Libra. Take only what resonates for those of you na gustong magpa-personal reading. Doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Let's start your reading. Comment na lang kayo dyan sa baba guys. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Maraming salamat guys sa mga nakasupport na sa akin, mga nakasubscribe na. Kung hindi pa, subscribe ka na lang. You'd over the sun and the three of swords. And you'd over the world. The moon. Okay. So, I feel like with the world, unti-unti ka nagkakaroon ng completion. Like, yung iba balance yung energy, no? Regarding sa spiritual and reality, kaya mo nang i-balance lahat ng to. Ngayon with the sun, nagpo-focus ka sa happiness mo. The Three of Swords, nakikita natin ito as, this could be a positive energy para sa iba kasi unti-unti ka nag-heal from heartbreak and pain. Unti-unti ka na nagiging masaya. Pero yung iba sa inyo, there could be a person in the past na parang nasinaktan ka na tong taong to or nasaktan ka dito sa taong to. Pero parang part of you is still naaalala or hindi pa rin siya totally, sabihin na nating makalimutan. This person could be also the reason kung bakit somehow unti-unti ka nagkaroon ng mga pagbabago. Medyo karmic yung energy niya. Kumbaga, karmic is a connection wherein may mga matututunan kang lesson dito. And through the help of this person, kumbaga kahit papano, yung mga naitulong niya is kailangan mo naman din talagang, kumbaga, madaanan or ma-experience, makakonect tong taong to. Kasi kung hindi dahil sa tulong niya, hindi mo malalaman or hindi ka magkakaroon ng mga lessons na kung ano ka ngayon, malaki pa rin ang naging part niya kung bakit ka naging ganyan. So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Timeless love reading, guys. So, kahit matagal na yung video, if nafe-feel mo na ganun, ngayon pa lang mo dapat ito mapanood, it's okay. The Page of Pentacles, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, energy mo. Energy ng person mo. Nine of Cups, Page of Pentacles. Parang ano siya, financially hindi siya nakakita ng stability sa sarili niya ngayon. Medyo with the Five of Pentacles, this person is financially hindi siya stable. Merong situation na parang gusto niyang alisan. Like parang lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. May ganong energy. Maybe regarding sa kanyang career with the Nine of Cups, nag-iisip siya ng mga ano pa ang pwedeng itry or anong pwedeng gawin para mas mag-improve. You know what I mean? With the Page of Pentacles, medyo wiggly yung energy niya. Hindi niya kayang i-handle yung mga financial difficulties ngayon, pinagdadaanan niya, and sort of like gusto niya magpahinga pero paano kung magpapahinga ganito, ganyan. So may mga responsibility siya na pwedeng kailangan niyang gampanan or kailangan niyang gawin pa rin even wala sa loob niya. Halimbawa, ayaw niya nung work niya or nung career niya, pero napipilitan siya, na obliga siya na ituloy yon kahit ayaw niya, na gusto niya nang bitawan because of, I feel like, responsibilities, obligasyon. So anyway, anong emotions niyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. You do over the Six of Pentacles. What's with the Six of Pentacles? Tell me about this.
The Two of Pentacles is your Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like yung iba sa inyo, no, minsan mo na tinulungan yung taong to eh. And with the Two of Pentacles, masyado siyang wishy-washy. And at the same time, hindi kayo nagbabalance. Pwedeng hindi kayo, tinulungan mo siya pero magkaiba kayo ng nasa isip, magkaiba kayo ng goal, or this person is not like you. 'Di ba? Iba yung mindset mo, iba yung mindset niya. And ngayon, kaya naging ganyan yung situation niya, kaya siya naging ganyan, kasi hindi siya nakikinig sa'yo or hindi siya naniwala sa'yo, pwedeng ganun. And then this person is really nagsisisi because of that. Dahil unti-unti niya napapatunayan na parang, oh, tama pala yung sinabi niya sa akin. Ay, dapat pala ganito, ganyan. So, may mga ganun siyang moment na parang nagsisisi regarding sa mga choices niya sa buhay. Tell me about the emotion of this person. See, the Page of Swords, the Nine of Pentacles. Okay. So, nandun yung this person wants to learn, pero parang too late na for that. Yung iba sa inyo, this could be maybe because of the age or responsibilidad nga, na parang meron siyang mga responsibilidad ngayon na parang hindi na siya pwedeng ngayon pa mag-aaral or ngayon pa tatahakin yung mga ganito, ganyan. Kasi, crucial na eh. Hindi na siya pwedeng magkamali or hindi na siya pwedeng bumagsak. Maybe yung iba sa inyo, pinagdaanan mo yon. Parang yung pagbagsak is naging part of life mo na natutunan mo ng enjoyin, i-embrace yung mga pagbagsak na ito, and like paano ko mailalabas, or yung iba sa inyo ganito na yung mindset, no? I see this pagbagsak as my learnings. I see this pagbagsak as my part of my past na hindi ko na syempre madadenay. Pero somehow nakayanan ko yon. At mas lalo kong gumaling dahil dito sa mga nakaraan ko na ito. Yung iba sa inyo, marami ka natutunan, marami ka natulungan. At kung may mga pagbagsak ka mang nai-experience pa, iniisip mo na lang, okay lang, at least nakatulong ako. 'Di ba? Okay lang kasi kahit papano, kung ano man yung naibigay ko is I will just look at it as may babalik naman yun sa akin sa ibang paraan. 'Di ba? Yung iba, this could have something to do with money or maybe business, yung iba, no? Yung iba na loko or what, scam, like that. But then, with the Two of Pentacles, nakikita natin na parang sinasayawan mo na lang to. Okay? Yung person na kakonect mo with the Page of Swords, medyo nag-iingat siya ngayon with the Nine of Pentacles. May naririnig lang akong like maybe may kinalaman sa sugal or what, or utang, ganon. Like it's a huge money na involved. And it could be regarding your person. Kaya may mga pag-iingat. Kasi nagkaroon siya ng mga immaturity eh.
sa part na ito. Parang yung iba sa inyo, sa halip na katulad ng pinagdadaanan mo, dumaan ka sa hard way siya kasi pwedeng ang gusto niya fast, mabilisan, mabilisang kitaan or mabilisang pagbalik ng pera or what. So, because of this, medyo nagkaroon ng mga struggle din. Siyempre, naka-experience siya ng pagbagsak, naka-experience siya ng pagkatalo. Tapos ngayon, meron naman nga siyang gustong aralin sa sarili niya. So, what will happen in the near future for the both of you, Spirit Guides, Angel Guides, for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, Page of Wands, and the Emperor. Okay, Major Arcana, the Emperor. Guys, maraming salamat talaga sa inyo. No? Sobrang appreciate ko yung mga matagal na naka-follow or naka-subscribe sa akin. Nararamdaman ko kasing energy na parang naging routine mo na talagang makinig. So salamat sa'yo. Yan, nakukuha ko yung energy mo. There are times talaga na nakukuha ko yung energy mo and natutuwa din talaga ako kasi parang ang close na natin Parang tayo magkaibigan sa energy na to. Anyway, future person, I can see you talking to a lot of people in the near future with the Emperor, Page of Wands energy. And you are the boss here. Ikaw yung nasusunod. Like, ikaw yung nasusunod. It could be because part of your work. Like, pwedeng ikaw ay nasa mataas na posisyon or what. Or yung iba naman hindi ganon. It could be meron kang mga taong kakausapin na wherein makukuha mo yung respect and acknowledgement dito sa mga taong ito. Somehow, magagamit mo tong mga taong ito, contacts mo, for your future, like magbe-benefit ka talaga dito. It's like yung contact mo will be like chess piece, alam mo yon. Maaring katulad ng chess, unti-unting nawala yung mga tao sa buhay mo. 'Di ba? And ang nangyari dyan, you are the king. Imagine the chess na laro, no? And I'm pretty sure a lot of you knows what chess is. And yung king doon, yung pinaka-importante. And you are the king. Imagine yourself in the past, you're losing. You are the king. Tapos ang daming nawalang tao sa buhay mo. And ang natira na lang is ikaw and some of the people na talagang naniwala sa'yo, sumuporta sa'yo, tumulong sa'yo. And mind you, wag mong mamaliitin itong mga taong ito because although ganon na nagtiwala sila ay na might be hindi ganon kalaking movement yung kaya nilang gawin. But the movement, kasi I can see ngayon ang natira is pawn, and yung ang movement ng pawn is pa isa-isa na lang. 'Di ba? Sa larong chess. So sa nakikita natin, this could be people in your life na konti-konti lang yung kaya nilang iambag. But itong konting ito is definitely will be the key para makasurvive ka. And then for what I can see here, through the help of these people, and at the same time, of course, yung talino mo, knowledge mo, and contacts mo, unti-unting madadagdagan yung mga taong makakatulong sa'yo in the future. And like, I can see more contacts coming. I can see your messenger or your email na parang it will blow up with a lot of helpful people or opportunities
na mas magbibigay ng success para sa'yo. The Six of Swords is here, the Ten of Cups, and the Hierophant. So, nakikita natin in the future, there could be an energy for your person. Regarding family matter, meron siyang mga karmic energy dito na ma-experience. And man, I don't like the term kasi yung energy is parang saying may pagka syunga-syunga, alam mo yun, may pagka syunga-syunga siya pagdating sa related sa family matter. And the Six of Swords is here. I feel like nandun yung mafe-feeling niya alone siya and not happy with regards to doon sa experience niya sa usaping pamilya. Well, I don't know, maybe because of the differences nung family niya or family kung nasaan siya. Like, hindi niya nafe-feel yung pagka-family doon. And, yeah, the Hierophant, this is like a karmic lesson for your person. I mean, if your person is the one na sinasabi natin kanina na may pagkasugarol or what, wants easy money, I mean, there's a tendency for this person to go broke. So, kailangan niya mag-ingat sa part na yon. Wala tayong easy money, okay? And, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.